Good evening! Anong petsa ngayon? It's the... Ay, bakit may tumutugtog pa? Bakit may tumutugtog pa? Ayoko na yan. Ngayon po ay 24 na. Yun. 24 na ho ngayon ng Mayo. Malapit nang matapos ang Mayo. Konti na lang, 30 days of September, April, June, and November. In other words, May 31, ang huling araw ng Mayo. At pagkatapos, next month, madidinig na natin ang mga Christmas carols natin. Nagbabadya na ng Kapaskuhan sapagkat tayo po ay napapakinggan sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila at sa iba't ibang himpilan all over the Philippines. Tayo rin po ay kasabay napapanood at napapakinggan sa Facebook pages ng 92.3 True FM at sa Facebook page ng Dr. Love. Pakishare din po ang live stream ng ating episode para humapakinabangan ng ibang mga nanonood. At para naman po sa mga nais maging bahagi ng ating programa at magbahagi ng inyong mga kwento, maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating email. Kung may problema kayo na gusto po ninyong idulog sa ating programa, pwede po ninyong i-email yan sa drloveradio5@gmail.com o kaya po sa ating Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya maaari kayong tumawag sa ating hotline sa 8631-5788 at 8631-6674. Eksakto! Sapagkat isang oras at kalahati lang po ang programa natin, let's maximize it. Ang oras natin, alas 9:42 ng gabi, ating ihatid sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon sa ating pagbabalik. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Kanina po ay napag-usapan namin ni Laila Chicadora na pumasa na sa third reading sa mababang kapulungan ang diborsyo. Yan. So, ito po sasampa naman sa mas mataas sa kapulungan sa Senado para aprubahan at i-review ng mga mambabatas. Marami po ang hindi tumitigil ng mga politiko sapagkat gusto nila ay maipasa ang diborsyo upang madiborsyo nila yung kanilang mga asawa. Yan. At sa gayong pagkakataon ay maaaring maging legal ang kanilang pakikipagrelasyon sa mapapangasawa nilang pangalawa. Pero ang katotohanan, hindi po solusyon ang divorce sa hindi pagkakasundo ng mag-asawa. Kung mayroon pong hindi pagkakasundo ang mag-asawa, yan po ina-adjust ng mag-asawa. Nagbibigaya, nagpapatawaran, at inililigtas ang isang napakagandang institusyon ng pamilya sa ating bansa. Sabi ng isang kaibigan kong abogado, 2 na lamang na bansa sa mundo ang walang diborsyo. Unang bansa ay ang Vatican City, kung saan wala namang magdidiborsyo dahil walang asawa mga pare, di ba? At pangalawa, sa Pilipinas na ipinipilit ng mga mambabatas na pumasa ang diborsyo. Nakapasa na po sa 3rd reading. Abangan na lang natin. Bakit ko nabanggit? Sapagkat ang ebanghelyo sa araw na ito ay tumatalakay sa paghihiwalay ng mag-asawa. Ito ang aral na itinuturo ni Moises at ng Panginoon hinggil sa pagsasama ng mag-asawa. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa 10 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Marcos, talata 1 hanggang 12. Sa mga nangangarap na
sirain ang institusyon ng matrimonyo, hiwalayan ang inyong asawa para makakuha naman ng ibang mapapangasawa uli at makatikim ng iba. Yung bago-bago. Pakinggan po ninyo ang mabuting balita buhat kay San Marcos. Pag-alis doon, si Jesus ay nagpunta sa lupain ng Judea at tumawid sa ibayo ng Ilog Jordan. Muling dumagsa ang maraming tao at tulad ng kanyang palaging ginagawa, sila'y kanyang tinuruan. May ilang parisay yung gustong subukin si Jesus, kaya't lumapit sila at nagtanong, "Naaayon po ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Sumagot siya, "Ano bang utos ni Moises sa inyo?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot po ni Moises na ang lalaki ay gumawa ng kasulatan ng paghiwalay bago niya hiwalayan at palayasin ang kanyang asawa." Ngunit sinabi ni Jesus, ginawa ni Moises ang utos na iyon dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit simula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Magsasama sila ng kanyang asawa. At ang dalaway magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Kapag hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, siya ay nagkakasala ng pangangalo niya sa kanyang asawa. Gayun din naman, ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay nagkakasala rin ng pangangalo niya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. 9:51, nako, may komentaryo si Amadeo Giorgio Gonzales ng Davao City hinggil sa divorce. Ang sabi ni Amadeo Giorgio Gonzales, "Not all legal is moral." Uy, maliwanag yan, ha? Not all legal is moral. Ewan ko kung paano pa ninyo babaliin sa katwiran yung sinabi ng Panginoon. Diba? Ang sinabi ng Panginoon, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Bakit? Nandyan ba ang Diyos? Di naman nakikita ang Diyos di gawin natin ang gusto natin. At makatikim ng iba. Sawan-sawa na ako sa sinigang. Gusto ko may minudo naman o kaya may mechado. Ay, Diyos ka, bahala kayo sa buhay niyo. Hanggang hindi nyo binabago ang ugali ninyo na siyang dahilan ng inyong paghiwalay, hindi kayo matatahimik. Magdidiborsyo at magdidiborsyo din kayo. 52 minutes after 9, narito ang ating Pest to Pez. Hirit ni Dr. Love, ang ating episode ngayong gabi, pinamagatang Hirap sa Kamay ng Hipag. Hirap sa Kamay ng Hipag. Nako, ito nga pala yung... Panoorin niyo yung babaeng biktima dito, ha? Parang tingin ko, Jen, parang may kulang doon sa intelligence, no? Parang intelligently challenged. Yon.
Ganun ba yun? Well, anyway, panoorin ho natin. Ito ay hango sa face-to-face na napapanood sa TV5 alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali at may replays po sa Signal TV 1PH from 8 p.m. to 9 p.m. Narito ang ating Pez to Pez. Hirit ni Dr. Love, hirap sa kamay ng hipag. Kasama natin ngayon si Vanessa. Vanessa, ano ang ginawa sa'yo ng hilaw mong hipag? Binubugbog po ako yan. Binugbog ka? Oo. Tapos, pinapalaba po ako ng damit niya. Sino ba yun? Si Ginny po, yung hipag pang babae. hilaw. Opo. Bakit ka sinasaktan? Bakit niya ginagawa May sa'yo nakita to? po ako daw na may lalaki ako. Hindi ko naman lalaki yun. Customer ko naman yun. Customer saan? Sa kalendarya, doon po sa Cagayan po. Cagayan de Oro? Okay. So, ang layo naman. Hindi, sa Cavite po. Sa Cavite. Okay, so, ang sinasabi ay nagagalit itong hipag, hilaw mong hipag sa'yo dahil Na may lalaki po. may lalaki ka. Kinakasama mo yung kapatid niya. Saan galing tong balita? Sa kaibigan po niya, nagsusumbong po doon kasi kumakain po doon sa kalendarya po sa tinatrabahoan po. Sa tinatrabahoan ko po. Okay. Ngayon, nagsusumbong doon na may lalaki daw ako, may kausap, ganon-ganon. Customer ko lang man yun. Ngayon, pag uwi ko, binubugbog ako ng hipag kong nahilaw. Paano ka binubugbog? Yun, hinihila ako pakalagkad doon sa labas. Tapos pinag-aano po ako ng mga bangko. Pinag-aampas. So, anong ginawa mo? Yun lang po. Lumayas na lang po ako para Gaano na kayo katagal ng kinakasama mo, yung kapatid niya? 2019 po. 2019. Tapos meron kayong mga anak? Oo. Ilan? Isa po. Totoo bang may iba kang lalaking karelasyon? Wala po. Hindi totoo. Hindi po. So, sinasaktan ka rin nung kinakasama mong si Jose. Opo. Ano ang mga dahilan? Kasi, sabi daw niya, may babae din siya pinapatulog doon sa bahay. Wala na daw akong karapatan doon sa bahay. Ngayon, gusto niya magganon sa akin. Sabi ko, ayoko po. Kasi hindi na po yung matigas yun sa kanya. Sabi niya, maghanap po na lang po ng babae. Kaya, naghanap na lang po siya ng babae. So may iba na siyang babae ngayon na kinakasama. Wow. Siya ang hilaw na hipag ni Vanessa na nananakit daw sa kanya. Jenny, pasok! Kung sino ka? Magsinungaling ka pa dito? Ako pa pinapunta mo rito para ipadimanda mo? Bakit? Ano problema, Vanessa? Sino may problema sa ating dalawa sa'yo ng kapatid ko? Ako, kapatid ko, ikaw? Kapatid mo! Kasi Ikaw, may babae po siyang pinapatulog doon. Wala na daw akong karapatan Ano doon babae? matulog. Dati na kinakasama yung bilang kaibigan Dati na lang niyang yan. asawa yung kinakasama niya doon sa bahay. Wala na daw akong karapatan doon. Jenny, totoo bang sinasaktan mo si Vanessa? Nanghuli ko po siya ng lalaki po, yung isang beses ko lang po siya sinaktan. Okay, kailan ito? Paano mo nahuli? Nung 8, nito lang po yun, March 8. Paano mo nahuli? Marami na po na sa akin nagsasabi niyan, pero hindi ko na po yan pinarating sa kapatid ko. One time po, nahuli ko po yan sa may center. Sabi ko, anong ginagawa mo rito? Pa-check up daw po siya. Di ngayon, yung kasama ko po sa center, sabi niya, Dre, pengi ako 10 piso, pambili ng sigarilyo. Nangingi siya doon sa mga lalaki. Hindi ko po siya kilala, kahit po yung kaibigan ko, hindi po namin kilala. Nagulat ako, nangingi po siya doon ng barya para pambigay ng sigarilyo sa kaibigan ko. Dito po, yung time po noon, hindi ko na po sinabi sa kapatid ko, dahil gulo lang po, ayaw ko po mangyari yun. Pangalawa po, nahuli ko ulit siya sa palengke. Yan, tulad niyan, face to face tayo nakita sa palengke. Natarantak kang umuwi, alam mo, pauwi na ako ng bahay. Anong sabi mo sa ano ko? Sa mga kapatid ko, magpapalit ka lang ng damit, anong oras ka na uwi ng bahay? Hapon na, umuwi ka, alas 12. Matanghali. Vanessa, ano ba ang nangyayari talaga? Totoo ba ang binibintang sa'yo? Hindi po yung totoo yung mga sinasabi niya.
nambibintangan Bakit sa po tingin yun. mo ginaganyan ka ni Jenny? Bakit ka pinagbibintangan? Ayaw Ah, kasi niya sa akin yung hipag, ay yung... Kung ayaw ko sa'yo, matagal na kita pinalaya sa amin. Ilang taon na ang anak mo? Wala, Apat kaya na taon ginagawa na. ko yun para makalis ako doon sa bahay. Oh, di sana nung mo pa ginawa yan. Ginawa ko naman yun eh. Ay, hindi mo ginawa. Doon ka pa sumisiksik. Ang ginagawa mo, lumalayas ka ng ilang araw, tapos babalik ka na naman. Anong ginagawa mo? Para usang bahay? At So, ito pa po si yan. Vanessa ba ay nakakatulong sa loob ng bahay? Ay, hindi po. Kahit pa pinansyal, wala po yan binibigay. Diaper, gatas, panlamon ng anak niya. Sa Maniwala kapatid ko ko pa po po yan. yan. Ang kapatid Hindi ko po po, yan nag-maintenance pa po yan. Nagpapatak pa po sa mata dahil operado yung isang mata. Alam niya po yan. Wala po siyang binibigay kahit Totoo ano. ba ito, Hindi Vanessa? po yan totoo. Sa akin po yung nanggagaling yung pambili ng diaper, gatas po, lahat yung pagkain doon. Okay, pero Vanessa, bakit... sorry kasi nalilito ako dito kay Ate Jenny. Ikaw ba ay tumutulong din sa gawaing bahay? Opo, opo. Lahat? Lahat Paano po. kang sabi mo gumagawa ka sa tulong bahay, Vanessa? Damit nyo na lang. Hindi nyo pa sinasama damit ng kapatid ko para sa paglalaba. Tapos sabihin mo sa akin, pinagalaba mo ako ng damit. Binabayaran kita dahil sa'yo mo, ate. Ako na mag-extra ng damit mo para meron akong pang ano. Totoo O, ba ayan, yan? Totoo yun, di ba? Hindi po yan totoo po. Ano ang Ako totoo? po naglalaba po yun sa mga damit niyang sa kapatid niya. Sa amin lahat po yung mga damit. Ako po naglalaba. Nandito ka na, nagreklamo ka na, nagsinungaling ka pa. Sinungaling po siya. Hindi po yan totoo yung mga sinasabi niya. Saan ba kayo nagkakilala ng kapatid ni Jenny? Unang-una nakilala ka ng kapatid ko, may unang anak ka na. Oo, totoo yun. May anak ako. Pangalawa, buntis ka, doon ka kinasamahan ng kapatid ko. Oo, Pinagsamahan totoo ka. yun. O, Totoo saan ka na. nakilala ng kapatid ko? Karinderya pa rin? Sa kalendarya po yun. Wag mo akong lolokohin. Karinderya, nanganak ka na. 2 taon ng anak mo, doon ka nagkarinderya. Oh. Sasabihin mo, buntis, pinakasamahan ka na ng kapatid ko? Okay. Hindi Nagkakarinderya naman ka? pinakasalan. Pero Ate Jenny, ano nangyayari kung siya ay pinakikisamahan ng kapatid mo? Hindi mo ba type si Vanessa? Hindi mo siya gusto para sa kapatid mo? Hindi naman po sa hindi ko po siya type. Ang Hindi sa- mo siya gusto para sa kapatid mo? Kasi ang Parang kapatid ganun na mo rin po. di ba? Oo. Kasi po ang layo ng agot nila, 67 years old na po yung kapatid ko, ilang taon lang yan? 27 anyos lang po yan. Tawagin natin ang kapatid ni Jenny na kinakasama ni Vanessa. Jose, pasok! Mang Jose, diretsahang tanong po. Sinasaktan niyo rin daw ho si Vanessa. Minsan hindi ko na mapigil ang aking galit. Okay. Kaya ako nagagawa dahil sa binabastos niya ako. Okay. Jose, bakit ho kayo ay, ilang taon na ho kayo nagsasama ni Vanessa? 5 years. 5 taon. Kayo ho ay may anak. Ano ho ang nangyari ngayon at kayo ay nagkagulo? Ano po ang pinag-umpisahan nito? Yung mga marami akong kilala, mga kaibigan na nakakita sa kanya na may kausap nga siyang pirming lalaki. Siguro naman nung unang kita nyo o mga unang kita nyo sa hindi naman kayo galit, no? Hindi. So, ibig sabihin, may punto sa buhay niyo na magkasundo kayo. Opo. So, ano yung araw na Saan nag-umpisa? nagsimula? Para lang makita natin yung Saan galit. nag-umpisa yung Ano talaga yung galit? pinakasimula? Natatandaan nyo? Nito lang po yan eh. Yung sa chismis po na may lalaki, tapos sa huli ko pa po. Nahuli mo. Okay, so nakita mo kasi, yun yung kinikwento mo kanina, na eksaktong nahuli mo habang ikaw ay may inutos, tama? Ano ho ang pwede nyo maging katibayan na kayo ho ay niloko? Dahil minsan, pag kami nag-aaway, siya na rin nagbabanggit sa akin na Totoo po yun. meron siyang batang-bata pa. Tapos, ito pa ang isa, ikaw kasi matanda ka na, Hindi po masakit. babaho ka na. Dr. Love, Salamat po, Mama Carla. Magandang umaga sa inyo. Alam niyo mga kapatid, inoobserbahan ko si Vanessa.
yung mga attack sa kanya ni Jenny. Sa isang normal na taong katulad natin, tatayo na yan, magde-defensa yan. Napunan nyo, hindi niya kayang defensahan yung sarili niya. At itinatanong ko kay doktora, dahil siya ang psychologist, sa tingin mo ba may kulang kay Jenny? Kasi ang tingin ko sa kanya, intellectually challenged. In other words, sa salitang Tagalog, tatanga-tanga. May konting katangahan si Vanessa. Yun ang tingin ko. Kaya miski anong accusation sa kanya, naawa ko. Hindi makadepensa, nakaganoon lang siya. Kung di tanongin ni Mama Carla at hindi bigyan ng pagkakataon, hindi pa siya magsasalita. Something is terribly wrong with her. Pero tinitingnan ko rin ang mga pagtitiis ni Vanessa sa inyong pamilya. Kay Jenny, si Jenny, naunawaan ko, kapatid ka ni Jenny, ipagtatanggol ka niyan. Di ba? Totoo yun. Alam mo, kung ayaw mo na sa babae, palayasin mo. Kasal ba kayo? Sa mga twin, ilang taon kayo nagsasama? 5 years. 5 years kayo nagsasama. 5 taon mo siyang ginawang katulong, tagalaba, taga-plancha, taga-linis ng bahay. Ngayon, sinasaktan mo. Kung hindi mo na mahal, palayasin mo na. Pawalan mo siya. Kasi hindi alam nito ang kilos na dapat niyang gawin para sa kanyang sarili. Kulang Hilaw. Jenny, hilaw ito. Hinahangaan kita doon sa iyong pagmamahal sa mga bata, pero hindi ko pa rin ma-justify kung bakit kailangan gulpihin o saktan o maging physical sa kanya. Vanessa, ikaw ay may ibang kinaumalingan lalaki, hindi ka naman kasal sa kanya. Sir. Patunayan mo, bumukod ka na at sumama ka doon sa lalaki kung gusto mo. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Salamat din. Gusto ko lang bigyan linaw, overtime tayo, gusto ko lang bigyan linaw na hindi po napatunayan ni Jenny yung kanyang hipag. Kung talagang itong si Vanessa ay nagtataksil sa kanyang asawa. Kasi nakita lang niya na humihingi ng 10 piso pambili ng sigarilyo. Inakusahan na niya na may relasyon. That's very unfair. Now, yung asawang lalaki, si Joe ba yun? O si Jose, inamin na sinasaktan din daw si Vanessa. At sangayon kay Vanessa, may mga pagkakataon na pinipilit siya ni Joe na makipagtalik sa kanya, makipag-sex, pero ayaw niya. Dahil daw, sangayon din sa kanya, malambot na, hindi na tumitigas. Kasi matanda na nga. Welcome to the club. Pero hindi naman kinakailangan tratuin mo yung babaeng inalila mo ng 5 taon, libre ang sex mo, at may kulang pa sa pag-iisip, sinamantala mo, nakakainis ka. Mabuti, hindi ko kamag-anak yan si Vanessa. Babalik ko tayo. Kung meron kayong komentaryo habang nagkumukulo ang dugo ko, maaari ho kayo magpadala ng inyong komentaryo sa ating Facebook live stream sa 92.3 True FM at sa FB Messenger ng Dr. Love, at pwede kayong tumawag sa 863-15788 at 863-16674. Anong tingin niyo sa mga babae? Parausan lang ba? Pag hindi na natin mapakinabangan, pahirapan na natin, sasaktan na natin. Kapal nyo oras natin. 6 na minuto makalipas ang 10:00 ng gabi. Awitin ay awitin po ng The Four Aces, Woman in Love. Naghatid sa ating orasan, ganat ng 10:20 ng gabi. Ang ating pagbati ng maligayang belated happy birthday kay producer natin, Jen Ganda Morales, na hindi po kami natiis na magutom ngayong gabi at meron kaming chocolate cake na kaloob ni Jen. Maraming salamat, Jen. Thank you. Yun, ang sarap. Thank you. At sige, mag-birthday ka pa ng marami, ha? Damihan mo pa ang birthday mo. Ayan, yan. Sarap niyan. Lalo may ice cold, ano? Talaga. Alright, tingnan natin yung comments ng ano ba kayo, yung mga Dr. Lovers, ang mga nanonood ngayon. Ang init-init ng issue tungkol kay Vanessa. Hindi kayo nagte-text? Ano?
Ang init ng issue tungkol kay Vanessa na intellectually challenged. Ito yung babaeng medyo may kakapusan ng konti sa ulo. Yan. Intellectually challenged. In other words, may konting katangahan. Nakakita na kayo ng taong ganun? Hindi lang sa babae ito. Nangyayari din to sa mga lalaki. Sa pagkakataong ito, nakita natin si Vanessa na medyo intellectually challenged kaya hindi niya madepensa yung kanyang sarili. Na inaakusahan siya na meron daw siyang lalaki, inaakusahan nung hipag niya si Jenny, pero base sa mga statement naman ni Jenny, nahuli daw niya, hindi naman nahuling nakikipagtalik. Ano ka? Nahuli mo lang na humihingi ng 10 pesos dun sa isang lalaki, ibibili ng sigarilyo nung isang kaibigan niya. Can you imagine? Yung konting katangahan na yun, nang hingi siya ng 10 piso dun sa isang lalaki para ibili ng sigarilyo dun sa isang babaeng kaibigan niya. Hindi para sa kanya. Diba? Konting katangahan nga, diba? Pagkatapos yun lang, inakusahan na siya na meron siyang kabit, meron siyang ngayon, yung pumasok yung kanyang kinakasama, si Jose. Si Jose na kalivin niya ng 5 taon, mukhang matanda pa sa akin ang tinamaan ng kulog na yan. Ang sabi rin ni Vanessa sa kanya, mabaho ka na, matanda ka na. Kasi nasa itsura naman, mukhang mabaho, di ba? Mukhang matanda pa sa akin si Jose. Anong pinagkaiba namin? Wala kaming pinagkaiba. Pareho kaming pareho kaming mukha na lang ang matigas. Gusto rin ni Jose makapagtalik pa kay Vanessa. Ayaw na ni Vanessa, sabi niya, matanda ka na. Siguro ginagalit niya, sabi niya, meron ako iba, mas bata kaysa sa'yo. Ngayon, itong si Jose, yung dati niyang asawa, yun, o dati niyang karelasyon, doon niya pinatutulog sa bahay nila, at pinalalayas na si Vanessa. Can you imagine? Okay lang yan kay Vanessa? Bumabalik-balik pa siya doon? At sinasaktan pa siya ng hipag niya si Jenny. Sinasaktan din siya nung kanyang ka-live-in na 5 years ang kambing na Jose na ito. Tanda mo nang yan, 5 taon mong pinakasamahan, inalila mo yung babae, hindi mo pinakasalan, kambing ka, nagpasarap ka lang, hanggang sa lumambot na yung barbecue mo. Kung na yan to, Kakainit ng ulo. Bakit hindi niyo respetuhin at bigyan ng pagpapahalaga yung mga babaeng nauuto ninyo na makipag-live-in sa inyo? Kambing nito. Bayo ka? Ito mga comments. Pwede kayo mag-comment sa atin, ho? Paano nga sila magko-comments? Padalahon ninyo sa Facebook Messenger ng Dr. Love kung nanonood kayo sa Facebook page natin o sa Facebook page ng 92.3 or i-email po ninyo yan or padala nyo sa FB Messenger ng Dr. Love o tumawag kayo sa 863-15788 at 863-16674. Kayo mga babae, lakasan yung boses nyo. Padinig nyo sa mga tao na dapat respetuhin kayo. Kakainis Si Lilian Panligan Buen, senior citizen natin sa Las Piñas. Bravo, my idol, Dr. Love. Ang galing niyo po mag-advise. Direct to the point. Si Rubilin Padios Sabilaw. Good evening po, Dr. Love. Kalma lang po. Talaga. Paano ba ako makakalma? Pag nakikita kong may isang tao, hindi lang babae, may isang tao na inaapi. Hindi balik kung kapareho ng level ng mentalidad nila. Kulang nga ito. May kulang sa parang bata. Yan di ba? Sabi ni Lynn ng Brussels, Belgium, grabe naman ang family na yan. Parang pinagtulungan na walang laban na si Vanessa. Kawawa naman. Yun po, talagang naawa ako kay Vanessa. Tanga-tanga. Tanga-tanga, nakita niyo naman. Masama bang sabihin ko yun? Yung tanga-tanga? Nakita niyo naman talaga may konting katangahan. Pasensya na, pero sa akin talaga, pag yun ang kailangan sabihin, para maintindihan, sasabihin ko ho. Si Amadeo Giorgio Gonzalez ng Davao City nag-text sa atin. He should remember always that his mother
ay babae rin. Yun. Di ba? Tayo ng mga nasa matinong pag-iisip. Pag may kaharap kang babae, alam mo mas mahina sa iyan physically, maaring mas mataas ang level ng utak niyan kaysa sa atin. Maaring mas matalino yan, pero mas mahina yan physically. And they represent your mother. Yung mga babae, nire-represent niya ng kababaihan. Yung nanay mo, kambing ka, Jose. Oo, kuneho ka. Kabayo ka talaga. At sasabihin ko sa'yo, Jose, kahit palayasin mo yang si Vanessa at makakuha ka ng isang maluloko mo pang babae, maghihiwalay din kayo dahilan sa ugali mong ganyan. See? Miski may divorce tayo, 34 na beses magdi-divorce yan. Bakit? Hindi binabago ang problema, ang ugali. Kabayo ka. Yun ang root cause nga. Tama, Jen. Yun ang root cause. Kahit padaliin mo, kahit mamera lamang ang divorce dito sa Pilipinas, hindi magbabago yan. Ang kailangan mawala yung problema, i-address yung problema. Kasi, maghihiwalay sila nung asawa niya. O, magdi-divorce. Sige, may pera sila di ba? Nag-divorce. Kukuha siya bago. Yung kabit niya, gagawin niyang legal na asawa. Papakasalan niya. Okay, fine. Ganun din, pagkaraan ng ilang taon, hindi makakatiis yung bagong asawa niya doon sa masamang ugali niya. So, divorce na naman yan. Anong dapat para matigil yan? Baguhin at i-address ang mga maling gawain. Ang oras natin, alas 10:28 na ng gabi. Maya-maya ho, tatalakayin natin ang isang liham kasaysayan na padala ng isa sa ating mga tagapakinig buhat sa Parañaque. Ganap ng alas 10:33 ng gabi, mga pahabol daw ni Sherry Picho na comment doon sa ating Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love bago natin basahin ang ating liham kasaysayan. Ito po ay buhat kay Sherry Picho ng Seattle, Washington. Ang comment ko po, siguro dapat kasuhan yung sister-in-law at kinakasama niya ni Vanessa. Sana may tumulong kay Vanessa para maprotektahan siya dahil tama po kay Dr. Love. Medyo may konting diferensya ang utak ni Vanessa. Salamat po. Yan. Okay. Well, maraming salamat, Sherry Peacher. Just an update. Kanina yata or kahapon ay may nagpaabot na ng intensyon o ng mensahe o informasyon sa trio tagapayo na mga kamag-anak ni Vanessa sa probinsya na gustong makuha si Vanessa. Yun. At ito ay tinatalakay namin kanina ng producer namin at sabi ko, okay lang yun kung yun ang makabubuti kay Vanessa. Pero kinakailangan maging sigurado tayo na ang kukuha sa kanya ay lehitimong kamag-anak or immediate family. Kasi hindi po natin alam, itong mga panahon na ito, ang mundo natin ay punong-puno na ng mga kababalaghan, ng mga walang hiya at mga diablo na ginagamit ng demonyo. Maaaring mga sindikato ito na pwedeng kunin si Vanessa kung ibibigay natin, dahil tanga-tanga nga, di ba? Kung ibibigay natin si Vanessa, baka gamitin nila. So, kailangan ay siguruhin, kaya we're setting up a security features sa tulong din ng ating abogado na si attorney Kapunan para masiguro natin at maging documented ang pag-turnover, if ever, kung turnover sa kanyang mga relatives. Yan ang malaking tulong po na nagagawa ng telebisyon, ng broadcast, di ba? Matagal na pala nang hinahanap itong si Vanessa. Okay. 10:35 is our time. Narito ang liham kasaysayan na padala sa ating palatuntunan. Dear Dr. Love, itago niyo lamang po ako sa pangalang Hazel, 28 anyos, mula sa Parañaque. Isa po akong single mom
Ang baby ko po ay 2 years old na. Nairaos ko naman po ang pagpapalaki sa kanya ng mag-isa. Hindi po kasi maselan ang anak ko kaya naman naisasama ko siya sa work at sa kahit anong sideline na ginagawa ko para mabuhay kami. Mahirap din po kasi lalo pat nangungupahan lang po kami. Dr. Love, gusto ko po sanang idulog ang pinoproblema ko nitong mga nakaraan. Alam ko pong malalampasan ko ang lahat ng problema simula nang magawa kong makasurvive nang iwan ako ng ama ng anak ko. Buntis pa lamang po ako. Nalagpasan kong manganak mag-isa nang walang kahit na sino, mabaon sa utang, makabayad, magtrabaho agad, matapos manganak at makabangon mag-isa. Pero sa kabila po nito, kahit papaano naghahangad pa rin naman po ako ng magandang buhay para sa anak ko. At alam ko pong di ko naman po maibibigay yon. Nitong nakaraang buwan, lumapit po sa akin ang nanay ng kinakasama ko noon. Ang akala ko naman po ay gusto lamang silipin ang kanyang apo, pero nagulat po ako sa inalok niya sa akin. Ang sabi niya ay bibigyan niya raw po ako ng 50,000 kapalit po ng anak ko. Ibigay ko na raw po sa kanila ang anak ko para raw siguradong makapag-aral at makakain ng anumang gusto. Una ko pong naramdaman ay galit. Galit kasi ang dating sa akin, binibili nila ang anak ko. Pangalawa, nung nag-50-50 ako, nung nanganak ako, at nagkaroon din ng komplikasyon ng anak ko at nagtagal sa ospital, ni hindi nila sinilip ang anak ko o kahit anong tulong, wala. Tapos ngayon, gusto nilang kunin sa halagang 50,000. Talagang nanikip ang dibdib ko sa galit. Pinalayas ko po siya, pero ang sabi niya, pumunta na lamang daw po ako sa kanila sakaling magbago ang isip ko. Heto na nga po. At nakalipas na ang 1 buwan. Para bang natatempt ako na ipaubaya sa kanilang anak ko. Hindi para sa 50,000. Hindi ko rin naman tatanggapin yon, kundi para makasiguro ako na makakapag-aral at mararanasan ng anak ko ang magandang buhay. Kaya nga lamang po, ang ikinakabahala ko, alam ko sa sarili ko na hindi nila matuturuan ng mabuting asal ang anak ko. Baka maging tulad nila na kung may-ari ng isang business na malaki ang kita, ay hindi na makatao na parabang akala mong lahat ng bagay pwedeng bilhin. Natatakot ako na baka ang kapalit ng magandang buhay ng anak ko ay maging kaugali nila. Lalo pat sigurado ko na kapag nasa kanila na ang anak ko, ay hindi na nila hahayaang masilip ko pa ito. Ano po ba ang dapat kong gawin? Ano po ba ang mas nakabubuti sa anak ko? Umaasa pong inyo akong mapapayuhan. Nagpapasalamat, Hazel. Maraming salamat, Hazel ng Paranaque. Very typical ang storya. Hindi mo na ikwento sa akin, Hazel, kung ilang kayo magkakapatid, kumusta ang pamilya mo, ikaw ba itinapon na ng pamilya mo, tag-iisa ka na lamang, o ikaw ba may relasyon pa sa iyong pamilya? Sa mga sitwasyon katulad nito, Hazel, ang unang tinatakbuhan natin ay ang pamilya natin. Ngayon, kung siguro kung ikaw ay may nagawang masama sa pamilya mo at medyo nainis sa iyong pamilya mo, kasi nga, nagdesisyon ka na makitsorba-tsorba sa isang lalaki na hindi mo naman asawa, hanggang sa nabuntis ka, baka nagalit sa iyo. So, ang solution dyan ay aminin ang kasalanan, pagkakamali,
at humingi ng tawad at bigyan ng panibagong pagkakataon. Walang ibang makauunawa sa iyo kung hindi ang mga magulang mo at mga kapatid mo. Now, 28 anyos ka pa lang, Hazel. Malawak pa ang kinabukasan para sa iyo at sa anak mo. Huwag ka mawala ng pag-asa. Sa klase ng mundo natin ngayon, hindi pwedeng paupo-upo lamang tayo at umasa tayo sa gobyerno natin. Marami tayong mga politikong unang ninanakao ang pera ng bayan bago mapunta sa atin. May mga politikong convicted na nagnakaw ng pera ng bayan, ngayon nakapwesto na naman ang mga demonyo. At nagnanakaw na naman siguro. Only in the Philippines. Kasi naman, ang mga botante natin, sabi nga ni Jose Rizal, hindi nakatatakot na tayo ay pasukin ng taga-ibang bansa. Ang nakatatakot ay ang mga Pilipinong ayaw gamitin ang utak sa paghalal ng mga kandidato. Hindi ba nakakaya yan? Yan, nakakaya yan talaga. Alam niyo, naaalala ko si Senator Miriam Defensor Santiago. Sa mga panahon ngayon, hinahanap ko yung mga klase ng politikong katulad ni na Senator Miriam Defensor Santiago, Jovito Salonga, si Sumulong, ayan, Rodriguez, Isidro Rodriguez. Dami. Silang pinakamalaking kinuha Ay, maraming nagawa yung mga yan. Itong mga nakaupo ngayon dito, yung isang kalbo, paiyak-iyak pa nung matanggal sa Senate presidency yung isang Senate president, umiiyak. I'm sorry, hindi ko na ipasayo, hindi ko na panalo yung laban natin. Umiiyak. Nawawalan ka ng respeto sa ganung uri. Talaga. Respeto. May karespeto ba dyan? Pagkatapos siya palang isa sa bumoto para tanggalin yung Senate President talaga naman ito, oo. Ewan ko sa'yo, sobrang pagkaka-acting mo, dapat sa FAMAS ka. Nakala ko naman totoo yung acting mo. Yung pala naman ikaw bumoto para matanggal yung Senate President na yon. Anyway, yan ang politiko natin. Meron dyan mga ex-convict na talagang napatunayan nagnakaw ng pera ng bayan. Ayun, nakaupo na naman. So, paano tayo matutulungan ng gobyerno? Kung ang gobyerno nauubos ang pera, napupunta sa... Ay, nako. Bas-basa nawa ng Panginoon itong mga magnanakaw na ito. So, kailangan tayong magsikap. Hazel, 28 anyos ka pa. If you need to work double time, 2 works, 2 trabaho, mag-part-time ka para masuportahan ang pangailangan mo. But initially, kinakailangan bumalik ka sa pamilya mo at bayaan mong tulungan ka ng iyong pamilya, Hazel. Ang daming nagugutom ngayon sa ating bansa. At kinakailangan ang unang tumulong sa iyo ay ang iyong pamilya. Ito pang isa. Sa mga sa mga single mom, meron kayong dapat natatanggap na tulong buhat sa ating pamahalaan. Sang-ayon kay Attorney Lorna Kapunan, 1,000 pesos a month yata yan, tulong ng barangay sa mga single mothers. Dapat may makuha ka. Pero, napag-alaman ko, hindi lahat solo parent benefits ng DSWD. Hindi lahat nakakakuha, lalo na kung hindi ka botante doon sa lugar na yon. Ibig sabihin, bago ka makakuha ng tulong sa gobyerno, kailangan botante ka para pakinabangan ka nila sa darating na eleksyon. Yung ba yun? Maka-Diyos ba yun? Mga nakikinig sa atin ngayon sa gobyerno, maka-Diyos ba yun? Kailangan para mo matulungan yung isang tao, kinakailangan botante, pakinabangan mo siya, na iboto ka niya sa susunod na eleksyon. Bakit tinatanong pa kung botante siya? Hindi ba mahalaga? Pilipino siya.
Hindi man siya nagbabayad ng buwis, kami ng mga naghihirap na magtrabaho kahit sa edad kong ito 73. Nagtatrabaho pa ako, kinukuhanan pa ako ng buwis ng gobyerno para itulong doon sa mga Pilipinong hindi kayang magtrabaho. Kakainis no? Balikan natin yung problema mo. Hindi pwede natin hindi talakayin yan kasi bahagi po yan Alam mo, natatakot ako, Hazel, na ibigay mo yung anak mo dito sa mga magulang ng lalaki na kabuntis sa'yo. Una, sa batas natin, ang kustodiya ng bata ay dapat sa ina. Kahit doon sa tatay ng bata, hindi po pwede. Hindi yan legal. Ang legal, ang kustodiya ng bata ay dapat nasa ina. So, dapat ikaw talaga ang mag-alaga. Now, pwede kang magsampa ng kaso sa batas natin para hingin sa hukuman na suportahan ng tatay ng anak mo yung bata. Kailangan suportahan yan ng tatay ng anak mo. At yung 50,000 na ino-offer sa'yo, pambili lang ng Penoy balot yan 50,000, hindi tatagal na 10 buwan yan. Magdemanda ka, humingi ka ng tulong kay Ate Percy Acosta ng ang pangalan yan? Percy Acosta ng PAO. Oo. Humingi ka ng tulong kung paano maaaring makahingi ng sustento dito sa nakabuntis sa'yo. Alam mo na yung mga magulang at kamag-anak nung nakabuntis sa'yo, walang values. So, nakasisiguro ko na pag ibinigay mo yung anak mo sa kanila, eto nakakatakot ngayon. Paano kung lumaki ang bata at mabuhay sa kasinungalingan na itinuturo nung kamag-anak ng nakabuntis sa'yo? Paano kung itanim sa isip ng bata na napakasalbahe mong ina, pinabayaan mo siya at ibinenta mo siya? Paano yon? Pag lumaki ang bata at hinanap ka at nakita ka ng bata, anong amor meron ng bata sa'yo? Di ba? So, kailangan mong magsakripisyo, kailangan mong maghirap, kailangan mong mag-work double time para masuportahan ang inyong mga pangailangan. Huwag mong ikatakot na maghirap kayo. Maraming mahirap dito sa atin kasama ko. Naghihirap din ako. Pero manalig ka sa tulong ng Diyos. Ipagkatiwala mo sa Diyos at magtrabaho ka, magbanat ka ng buto. Kunin mo lahat ng mga karapatan mo na ibinibigay ng gobyerno, yung solo parent. Kunin mo yon at hingin mo sa gobyerno, sa hukuman natin na suportahan ng nakabuntis sa iyo ang iyong anak. But you need to work and believe that God will provide. God will provide, pero kailangan magtrabaho tayo. Patunayan mo na kaya mong magubad ng panty para makapagtalik sa isang lalaki minahal mo kahit hindi kasal. Patunayan mo na kaya mong suportahan ang batang yan. Palakihin kasama mo. Yan na lamang ang tanging kayamanan mo. Yan na lamang ang gem sa buhay mo na makakasama mo sa hirap at ginhawa. Ilang taon na rin yan. And I tell you, kapag yan ay binigay mo sa magulang nung nakabuntis sa iyo, ewan ko kung paano ka makatulog sa gabi. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love. At ang awiting Pretend You Don't See Her. At sa pamagitan ng awiting ito, pansamantala po tayo magpapaalam sa ngalan ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, si Mr. Raul de la Cruz. Sa ngalan ng ating Production Manager, Alvin Maanyo, Cherry Baile, ang ating Operations Manager, ang ating mga producers, Jen Ganda Morales at Mike Santillan, Direct Sheikh Mamaril,
ang ating radio studio technician Rome Ortigas at ang PA Avid Operator Mike Bulayog. Ito po naman si Brother June Banag, pansamantala magpapaalam hanggang sa araw ng Lunes, alas 9:30 hanggang alas 11 sa programang Dr. Love Radio Show. Until then, magandang gabi, maraming salamat, Shabbat Shalom.